uurong-sulong ako. Natural yun sa mga baguhan. Kaya wag po kayong mag-urong-sulong yung lahat ng mga nasa listahan nyo. Bago po mamatay, puntahan nyo na para wala tayong iniisip na parang kasalanan natin na hindi natin na-introduce to. Kung hindi sila maniwala at namatay sila, dasal na lang natin. Sasabihin natin, kasi ikaw kasalanan niya yun. Hindi natin kasalanan yun, di ba? And then, yung mga trainings natin, be sure na ma-planner natin ng maayos. Okay? At huwag kalilimutan, you really need a coach and a mentor. Kailangan mo po magpaturo. Kahit natatakot ka, kahit parang wala kang tiwala sa sarili mong parang mapoprostrate mo yung coach or mentor. Lakasan mo ang loob mo kasi yan ang sagabal para sa maganda at maayos na buhay ng isang lifestyle. Yung, ay naku, baka busy si upline. Problema na po ni upline kung busy siya. Ang problemahin natin kung paano natin matututunan ito na tinuturuan tayo ni upline. Si upline, bahala na siya sa time niya. Kasi pag nakita niyang talagang nagpupursige yung distributor na gustong mag-build ng business na to, ang tawag natin business builder, naiintindihan namin na pag nagpaturo yan, hindi naman kaagad valedictorian yan. There's a learning process. There's a learning curve. So, walang judgment dito. So, yun ang pinaka-basic, okay? STP, follow up, 2-in-1, sulat ng mga prospect, everyday add to your list, mag-exposure, and then magpa-coach. Huwag kalilimutan, pupunta palagi sa health opportunity, presentation, and experience. Okay? So, pero, sulat po sa malaking papel. Main objective, wala na isusulat sa papel na yon, to become a global marketing director. Ang dami-dami kasi nakalagay sa isip na objective. Isa lang ang main objective dito, to become a global marketing director. Mag-fail ka man, international marketing director ka. Huwag ka po to become an executive director. Kasi pag nag-fail ka, BD ka. So parang nagkaklase yan. Gusto ko maging valedictorian. Ibig sabihin, aabot ka sa 75 na grade. Pero ang nasa isip mo, gusto ko makapasa, ibig sabihin, mapifail ka kasi yung effort mo will be kulang. Okay? So, the main global marketing director. Why? Why? Number one, malaki ang kita. Million po talaga. Million ang kita. Kung hindi ka po naniniwala na million ang kita, pumunta ka po sa at least 3 global marketing director na bahay, kausapin mo siya, tignan mo, kung kumikita nga talaga siya ng 10,000 a month plus or 50,000 a month. So, totoo po ang kita ng isang global marketing director. Number two, when you joined here and you keep on talking about lifestyle, your family believe that your lives would be changed. So, kung ikaw hindi ka naniniwala na magiging GMD ka, yung pamilya mo naniniwala yan na magiging GMD ka. So, hindi mo man nila sinasabi kung ano mga pangarap nila. Marami na yan mga pangarap na nasa isip nila. So kung ako sa'yo, embrace the possibility, the sureness that you will become a global marketing director. Ito po yung ano natin, main objective. Meron tayong immediately. Kasi hindi naman in 1 month or 3 months, magiging GMD ka. Pero right now, the immediate objective is, especially kung baguhan ka, especially kung luma ka, na wala ka pang organisasyon, especially kung GMD ka, na gusto mo pa ng, kumbaga, marami ka pang dreams na more than doon sa dreams ng family mo. May dreams ka pa na yung, baka gusto maglagay ng foundation, ng mga, nakikita ko kasi yung kadlan, yung pinaglalagyan ng may mga diferensya sa isip sa dito sa Bicol region. Yung living condition nila parang hindi sa tao. It's very inhuman. So, sabi ko sana magkaroon ako ng chance na makatulong sa ganito. Eh, malaking halaga ang kailangan doon. So, immediately, yung baguhan, yung dati na kahit GMD na, sana at dapat, you should be able to close a minimum of 2 express or instant para magkaroon tayo ng chance na makahanap kaagad ng mga leaders within our organization na empowered, na hindi tayo inaantay na i-push sila, na i-inspire sila, na samahan sila, na turuan sila. Kasi pag maraming kausap po tayo,
Darating ang time, may lalabas dyan na mas porsigido kaysa sa atin, mas inspired kaysa sa atin, mas magaling kaysa sa atin, at hindi tayo inaantay. So, naalala ko yung NDSO ni GMD Peng noon, work with the willing daw, wag daw, kasi pag kunti daw ang kausap mo, pag nakakuha ka ng distributor downline mo, parang yun na lang tinututukan mo kasi parang iniisip mo, yun na yung magiging leader mo. Eh kung hindi naman willing, sabi ni GMD Peng, para ka daw humihila ng baka pag ganyan. So, number game. So, ang objective is maraming kausap everyday para at least man lang may sumaling dalawa. So, pag may dalawang nag-express, meron kang 28,000. So, may sweldo yung araw-araw natin pagkakausap. Kung dalawa ang nakuha mo sa araw-araw na pagkakausap, ay hindi sayang po kasi meron kang 28,000 na cheque the following month. At meron kang 16,200 worth of free intra. So, pag lifestyler po, dapat nakikita ng lahat na may physically, outwardly, nakikita glowing tayo. Ibig sabihin, healthy because we are taking the products. Kasi ako, yung mga downlines ko, nakikita ko sila. Alam ko yung umiinom sa hindi. Yung umiinom, talagang iba naman yung aura nila. Hindi naman nagiging mistisa kung yung hindi mistisa, yung native. Pero makikita mo talaga na iba-iba yung galaw, energetic, very vibrant, sizzling masyado. So, dapat as a lifestyler, we should be able to take the product. So, ang objective din is every month, dapat meron kang libreng siyam na inta. So, we should be able to close at least 2 express or instant. May check ka na, may pampainom ka pa sa sarili mo, sa family. Pag dumating yung time na nakakaapat ka, ibig sabihin, mga 32,000 worth of free intra ang nakukuha ko. So, pwede mo nang ibenta yung iba. Yung binibenta mo yun ang panggasolina natin. Okay, yun ang pang-snack natin habang nagtatrabaho tayo. Yung check, anong gagawin? Bayaran yung mga kautangan. Pag naubos na yon, ipunin. Yun ang pangbili ng big dreams. Oho. And then, dapat, kung araw-araw ka may kausap, pag hindi mo man yan nako-close, dapat daily meron kang benta na hindi bababa sa isang inta. That would mean that's a 700 pesos income. Cash lang po. Kasi po, the moment na magpautang ka, ang susunod mong mga buwan, hindi ka na makakapagkausap ng tao. Bakit? Mauubos na siya sa kasisingil. So para kang nag-abo na lang at nagsarali at nag-tupperware. Nauubos na lang siya sa kasisingil. Hindi na sa exposure, hindi na sa STP, hindi na sa follow-up, bumalik ka na sa traditional na business. So, ang lifestyle ay non-traditional. So, we get out doon sa mga bangin na nahuhulugan ng mga traditional business, yung pagpapautang, ay anay po yan sa negosyo nito. Kasi dapat ang oras natin, hindi as collector, ang oras natin nauubos sa paghahanap ng leader, hindi paghahanap ng nagtatagong mangungutang. Okay, so we should have a daily income of 700 pesos. That would mean a 1 intra per day man lamang. Paano? Mag-aalok-alok ka ba? Hindi. Nagpe-present ka, full presentation, full is yung iba niya, bibili muna at ilagay mo yan sa listahan. Meron kaming listahan yan, sina-chart namin yan, yung yes chart. Kasi darating ang time, marami yan kang napuntahan. Paano mo mag-follow up kung wala kang listahan? At may column heading yan na 12 column. Bakit? Sabi ng librong Yarnell, most of those who joined network marketing, they joined on the 12 follow-up. Pero meron naman na outright, nagjo-join ka agad. So kung magbabayad na siya, wag mong sabihin na magpa-follow up ka ng 12 times. Pabayarin mo na, resibuhan mo na. Ang sabi ko lang, generally, yung mga nasumasali sa network marketing, generally, they joined on the 12 follow-up. So bakit hindi siya nag-join? Kasi hindi ka po nag-follow up. Nag-STP ka lang at hindi mo rin close, hindi mo rin follow up. So, nakikinig ka ngayon, i-close, pababayarin. Pag hindi, dapat may bumili, cash na utang at ipa-follow up. May listahan ka yan. At naka-column heading yan. First, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ano nakalagay dun sa column na yon? Yung first column is name. The second column is maliliit na lang date ng first encounter mo. Yung second column, second encounter, second follow-up. Pag bumili na doon ng ink, lalagyan mo I at my date. So, very organized. So, alam mo kaagad, pag magpa-planner ka kung sino yung mga di-deliveran mo ulit kasi naubos na, sino yung ipa-follow up mo kasi parang magbabayad na. So, dapat meron tayong ganun. Okay? So, meron kang 2 PGB every month, meron kang daily income minimum na 700. That would mean 1 interest sold every day. That's 21,000 pesos income if you can sell a minimum of 1 intra per day. And then, close at least, kung hindi man ikaw nakaka-close ka agad, ha? Pero dapat meron talagang 2 PGB. Yung iba dyan, parang gustong-gusto, pero talagang wala talaga pang means, the time. Tanungin mo, magkano lang ang available? Tatanungin mo, magkano lang ang available? Kasi baka available 30,000. Ay, di pwede na yun. Di ba? Parang available 10,000. Pwede rin. Paano kung ang available ay 2,000 lang at bibili lang ng product? Sabihin mo, meron kang libreng infra every other month kung ikaw ay mag-loyalty program, yung LLP. So we will register you with the 2,000 pesos. Meron kang 100,000 medical reimbursement due to accident at meron kang 1 million accident insurance. At meron ka ng 20% discount. And bibili siya ng at least 5 products natin na pwede niyang piliin. At 20% discount. Yun ang Lifestyles Loyalty Program. Dapat nakalagay sa isip natin na huwag bababa at least ang 5 na ganun. Kasi, di ba, syempre marami kang kausap everyday. Mababa ang 30 taong nakausap mo in 1 month. Yung dalawa niya nag-express or nag-instant. 5 man lang yan, at least nag-LLP. Na, uulitin ko, dapat tuturuan mo siyang na monitor niya yung libre niya every other month na product. There will come a time. Alam mo yung mga naka 20% na yon, ang kita mo doon, 20% plus 4%, 24%. Can you imagine kung 5 every month ah, nagdadagdag ang organisasyon mo na gano'n, aside nung nag-export at nag-impact. Na-imagine mo yung 24% na bumibili na 5 tao every month na nagdadagdag, nagiging 10, nagiging 15, nagiging 20 distributors na every month nag-LLC kasi alam nila meron silang libreng intra every other month. And turuan, promote our distributors to become a regional director or executive director. Bakit hindi sila na-promote? Hindi naman po naturuan kung paano maging RD at paano maging ED. At anong advantage ng RD sa ED, sa DD. So, dapat matuturoan natin. Hindi ko yan ituturo ngayon kasi ang ituturo ko ngayon ay nakafocus tayo how to do a STP and kunin yung payment. Okay. So, next slide, Doc. Thank you. Buti na lang si Doktora nag-stay. Malilate ito ngayon kasi may isi-cesarean ito. Sabi ko, yung cesarean naman na-schedule yan. Ang hindi na-schedule yung natural delivery. Mahirap yun. Lalo na kung mga first timer. So, thank you, Doc Hikayen. So, sabi doon sa Building an Empire by Brian Carothers. 3 lang po ang libro nire-recommend ko sa totoo lang para hindi naguguluhan sila. Ubusin nilang basahin yung Your First Year in Network Marketing by Yarnell para wala silang rason para mag-quit. Pag nababasa yung librong yan, hindi nag-quit. At natatawa sila kasi nababasa nila yung nangyayari sa kanilang enough reason for them to quit. So pag nabasa yan, hindi na yan mag-quit. At yung steps kung paano ba mag-STP, paano magpa-follow up, paano ba magpo-closing, na kunin yung bayad, paano ba yung mag-present, kung paano, tapos paano mag-promote, kung leader ka na ng mga events. Pinapabasa ko talaga yon para maituro din nila sa iba yung GoPro by Eric Foley. Ngayon, pag leader ka na, you need to read Building an Empire by Brian Carothers. Chapter 3 po, recruit everyone you can so that you can sort. So, recruit everyone you can. Unahin muna yung mga hot prospect and then warm prospect. Okay? 16 years na ako dito. Ang dami ko pang warm. Okay?
So, yung mga cold ko, yung naa-aksidente, nakakatabi ko na lang na nakikipagkwentuhan sa akin, yun yung cold ko. But kung sa warm, hindi ko pa nauubos yung warm prospect ko. Kasi sa edad kong ito, ay ang dami ko na talagang di ba magpa-grade 1, 50 ang kaklase. Grade 2, grade 3, nag-high school, 50, nag-college, nagpalipat-lipat ako ng college. Eh kung na-fail ka sa grade 3, grade 5, di ang dami mong naging kaklase. O di ba meron kang batch 1, batch 2, batch 3, so mas marami. Tapos kung nakadalawa ka ng asawa, eh dalawang pamilya na din ang malaki-malaki. So see, ang dami-dami kasi we are connected to 5 degree of, ano nga yun? Separation. So ako, 5 degree lang ako away from BBM and from Digong and from Lenny Robredo. So kung gusto ko talaga mapalapit sa mga ngayon, maghahanap lang ako ng 5 degree of separation. 5 tao lang yan, nadadaanan ko, makakarating ako doon. Saan ko yan nabasa? Sa libro ulit po, yung 5 degree of, sa GoPro ba yun? 5 degree of separation. Nasa GoPro yun. So, pag, pero, kung mayroon kang chance na makausap kahit sino, recruit everyone so that you can sort. Kasi, in 90 days, sure ako, mayroon ka dyan makukuha in 90 days. Sure ako dyan, okay? Tapos, pero, wag mong kalilimutan na dapat every month, mayroon kang prospect talagang for outright signing up and payment. So, dapat meron talagang ganon. So, pwede ba yon? Oo, pag ginusto mo, pwede. Pag palagi ka nag-iisip, nag-a-analyze, huwag na po. Kasi hindi tayo si Thomas Edison, hindi tayo mga scientist. Huwag na natin analyze. Kasi na-analyze na yan ng mga author ng books at na-analyze na yan ni na JMD Peng. Ang gagawin na lang natin, sumunod na lang ng sumunod sa sinasabi ng mga global marketing directors. Do not analyze anymore. Okay, masakit sa ulo. Ako nga dito sa bahay, pag tinatanong, ano ang ulam? Ay, bakit ko pakikialaman ang ulam? Di ba meron akong kasambahay, sineldohan ko siya. Yun ang trabaho niya, mag-isip kung ano ang ulam. Pag hindi ko gusto yung ulam, ano gagawin ko? Ay, di lumabas ako, kumain ako sa labas. So, ganun kasimple ang buhay natin dapat. Huwag nang mag-isip ng mag-isip ng mag-isip. This is a no-brainer. Let's go to the next slide, Doktora. Okay. Doktora, kasi bakit kaya ito, pag nag-present ako, dinig ng dinig sa akin, narinig niya na to, siya pati ang gumawa ng slide. Ha? How did I start sponsoring? O, para maintindihan niya kung saan ako nanggagaling. Paano ba ako nag-start 16 years ago? Nung nag-start ba ako, kasi simula lang ng lifestyle? Hindi po. Sina GMD Peng noon ay 10 years na sa lifestyle. Sina GMD Christine Kim po yung mga upline ko. Sila nga yung pumunta dito sa Legazpi City. Kaya nga ako nakapasok. Thank you, upline. Kasi kung hindi yung dalawang ito, ay, ewan ko lang, siguro ang ngipin ko, 3.5 na lang. Siguro yung balat ko, pag nakakamot ako ay natunog, maririnig mo from from a distance. So, ang dami. Tapos siguro yung mga apo ko naglalakad-lakad, kawawa naman. Kung maulan, mainit, okay? Tapos siguro bahay namin, cramp up kami dito. Marami pa rin siguro ako makikitang ipis, ah, yung centipede. So, thank you so much, my dear uplines, and thank you, Lifestyles, for changing our lives for the best. It's not for the better, for the best. Even my children and my grandchildren, we cannot thank God and Lifestyles enough and my uplines for every blessing that we have at we keep and receiving every day. So, paano ba ako nag-sponsor 16 years ago? Walang office ang Legazpi City noon. Ang bahay ko dilapidated. So paano ba kami? Anong nakapasok ako dito, meron kaming flip chart noon na hindi ko masyadong naintindihan. Inanalyze ko na lang na bawat ma-recruit, magkano bang kikitain ko? Ayun na. Yun lang. Inanalyze ko. So, kung ngayon, sa present time, bawat ma-recruit, may 14,000 ka. Yun lang inisip ko. Tapos basta dalawang recruit, meron akong kikitain na ah, para siyam na intra. Yung recruit, hindi ko inintindi kasi sabi ko, parang ang liit lang naman, 2,000 noon eh, ang royalty. Hindi ko naintindi, ang liit. Hindi ko naintindihan, nandun pala ang milyon. So, paano ba ako nag-sponsor noon? Inuna ko lang muna, di ba nasa Sarali ako, direct selling. So, nandun yung mga taong mahilig sa komisyon. Okay? Pero pinili ko muna yung parang naniniwala sa akin. Kasi hindi naman lahat ng tao doon makikinig sa akin at maniniwala. Yung parang friendly na parang bilib na bilib sa akin.
Yun lang muna yun. Saka yung isa kong kaibigan na broken-hearted na gustong pumunta ng Middle East. Tuwing kinakausap ako nung naka-sponsor sa akin, nandun siya sa tabi ko. Tapos sabi niya, kung ayaw mag-join, Russell, para ako mag-join kasi nalulungkot na ako. Ay, sabay na tayo mag-join. Nauna na ako. Siyempre, kasi may downline akong diretso. Pero siya talaga, hindi naman yun mag-build kasi talaga parang broken-hearted na siya. Broken-hearted na siya that time. Ngayon, hindi na siya broken-hearted, na broken. Okay. So, ako naman noon, doon lang ako nakapokus sa Saraling. Hindi ko sila kinakausap doon sa office kasi may mga ano doon, aswang, yung mga busagot, mga nega. So, pinupuntahan ko yun sa bahay. But then, yun ang sinasabi ko po sa inyo. Pag nag-present ako, talagang i-close ko yan. Okay? Nakagat na nga ako ng lamok doon, dapat na-close ko na. Okay? So, yung mga una kong kasamaan dito sa ah, Forest Lake Memorial Park, sa sideline pa ako noon, para ng Sarali. Yung kasamahan ko doon, na-close ko yun, sinamahan ko yun. Kaya lang, yung mindset nun, nuknuka ng NEDA. Siya yung president ng Legazpi chapter. Okay, pero sumali pa rin. Kaya lang, nung nakasali na, araw-araw NEGA ang sinasabi. Kaya wala nga rin nangyayari. Tapos, yung kasamahan ko sa mga insurance, yun ang ano ko dito, pinag-present ko nun. Pero, talagang pag nag-present ako nun, it's either bibili ka or talagang sasali ka. Pag sasabihin na, sir, gusto ko sumali pero parang wala akong pera. Saan ka ba kumukuha pag nangungutang ka, pag mayroon kang emergency? Ganito ko, halika na, pumunta ka na, halika na, puntahan natin. Umutang ka ulit kasi makakabalik lang naman. Paano anya makakabalik? Di mag-sponsor tayo, samahan kita akong taga-explain. Apat lang yan, tabla ka na mag-express. At hindi lang yan, yung product mo yan, mauubos yan. So, sabi ko, walang problema, ako lang muna mag-explain. Dito lang tayo sa Legazpi. So, sasamahan ko yan doon sa utangan, pero hindi ako magpo-co-maker. Okay? Pati yung mga teacher na sumasali, mayroon na akong form noon sa paglulo nila. At sinasamahan ko yan doon, hindi lang sa pag-file, pati sa pag-follow up, kasama ako. Lalo na sa pag-encash ng check sa bank, sama ako. Kasi yung mga yan, pag nakita na yung pera, nagpapalit na ng isip, gusto nang bumili ng rep, ng cellphone, kung ano-ano ang naiisipan, papaayos na yung hagdan, yung kesame, nakalimutan na yung, at pag ganun ang utak nila, sasabihin ko lang yan, ay naku, ipasok na muna natin dito kasi after 30 days or 60 days, balik din yung capital. O di, saka mo na bilhin yung TV mo na mas malaki pa sa wall mo kung yun ang gusto mo. So, tinututukan ko talaga yan. And then, weekly talaga, meron akong home meeting sa bahay kasi wala nga opisina dito sa Legazpi City. Saka yung mga products noon, kinukuha ko pa, hinahakot ko pa, kinukuha ko pa sa Daily Overland. Dito lahat nakabagsak sa bahay. Ilalagay ko pa yan lahat ng mga box. Kaya kung merong contest ng pagalingan, pabilisan, paggawa ng BT box, sali ako. Ewan ko kung matalo ako kahit nung sa warehouse dyan, sa Alpaland. Parang hindi nila ako kayang talunin kasi nagkakasugat-sugat ang kamay ko niya noon kasi ang bilis-bilis ko kasi nga ang dami nila. Dito yung parang office noon. So, grabe yung pagod pero hindi ko rin nakita na ganito ang mangyayari. Pero ewan ko, excited na excited ako. Pinagagawa ko yun, lalagay ko sa kotse, ihahatid ko pa. Pati yung mga check-in ng mga tao, hinahatid ko mga bahay-bahay. Tapos tinitignan ko yung stock nila. Pag wala na, mag-replenish na. So, ganun nung mag-start ako. Okay? So, lumaki yung grupo ko ng ah, basta ang bilis-bilis. Parang yung baha dito sa Bicol region na hindi mo malaman kung saan ang galing. Basta ang bilis-bilis tumaas. Yung paglaki ng grupo namin dito, parang baha. Ganun siya. Yung hindi mo kayang pigilin. Kasi nga, excited ako every day. Why? Puntahin mo naman, wala kang kakapita-kapital. Biglang nagkakausap ka lang ng tao. Ang kapital mo napakaliit at matagal nang nakabalik. Mag-order ng tatlong inka. Ay, kung hindi siya nag-register, hindi may 700 times siya. 1,100 ka agad. Nang natutulog pa lang ako, tapos pagkagising mo, meron ng order tatlong inka. Nakaka-excite, di ba? Tapos pag bilang mag-join, may 14,000 ka kaagad. My God! Ha? Samantalang noon bago ako kumita ng kanya, mga ilang bra at lipstick,
at libingan sa Forest Lake ang kailangan kong ibenta para lang ako makahawak ng 5,000. So I was very excited with license because yung check-in niya, pag ikinash mo, outright talaga nakakas at walang komisyon na nawawala. So when I was starting 16 years ago, lahat ng talaga hot and warm prospect ako. Na-encounter ko ba yung mga negativities ng family ko? Oh, yes, of course. Sabi nila, bigyan ko na lang daw sila ng libreng product. Oh, hindi talaga sila sumali. Yung mga kaibigan ko pa, sabi nila sa akin, tama na Russell, 53 ka na. Bakit ba? Ay, trabaho ka pa ng trabaho. Tapos na yung mga anak mo, sila na lang, naman ang magbigay sa'yo. Mantakin mo yan, maniningil ako sa mga anak ko. Hindi ko yung pinatulan, basta kausap ako ng kausap. Pero ewan ko, pinapakiramdaman ko lang naman muna, pag may yung taong pupuntahan ko, ano ba ang magugustuhan niya? Ano ba ang magiging negativity niya? Anong magiging problema niya? Sino ba ang ay, hindi ako pumupunta pala sa prospect na sasabihin, ay tatanungin muna yung asawa. Hindi ko yan pinupuntahan na may mga asthma, as my wife, as my husband. Ayoko silang kausapin na yung mga asthma yan. Okay? Kasi, especially, wala sila yung, anong tawag doon? Last, uh, ultimate decision maker. Ayoko pumunta doon sa mga ganong prospect na magtatanong-tanong pa, magtatanong-tanong. Kasi ako kuminsan, sinasagot ko na lang yan. Gusto mo po maging healthy? Opo. Paano kung i-disapprove ni husband yung pag-inom mo nitong Inca? Parang na-approve niya na hindi ka maging healthy? Oo, di ba? So, sabi ko, dapat ikaw magde-decide kasi yung health mo ang at stake. Okay. Tapos tatanungin ko naman yan, may pangarap ka pa ba? Ano pangarap mo ganito? O paano kung i-disapprove ng asawa mo? Di paano yung pangarap mo? Kumusta ka? Usually, natitwist niyan yung decision. Pero you will have to be very tactful to say it. Okay? Tapos, kwento ko din sa inyo, paano ba nag-build ng organization itong si ah, International Marketing Director. Yung daughter ko, na may hotel na ngayon sa Naga City, meron na ring fully paid na house and lot, mga sasakyan, and they can travel with her family anywhere around the world kung gusto nila. So International Marketing Director, when she started, she was still working with the Commission on Audit, the state auditor. So she's a certified public accountant. She graduated from the Ateneo de Naga, magna cum laude. Siya po yung nag-join dito, hindi naiintindihan kung ano yung network marketing. Ang naintindihan niya lang, pag may na-close siyang isa, meron siyang, kung sa ngayon, 14,000. Sa panahon namin, mga 11,000 lang yon. Okay. Yun lang ang naintindihan niya. Sabi niya, samahan mo ko kasi magka-cut off na. Ganon siya ha. Ganon siya. Samahan mo ko. Ang maganda sa kanya, nagpapasama siya doon sa mga lahat na kaopisina niya sa Commission on Audit. Doon lang talaga umikot. Kaya nga nakapasok itong si Global Marketing Director, Rochelle Angel Cayabyab. Kasi kaopisina yan ni International Marketing Director, she, sa Commission on Audit. Pareha siyang CPA. So, umikot yung ilang taon nila, dyan lang sila. Kung saan sila naka-assign na munisipyo as a state auditor, i-recruit nila doon yung mayor, vice mayor, municipal treasurer, municipal accountant, planning officer, yung municipal health officer, yung municipal engineer. Ilang munisipyo yan. Okay? So, ilang government agencies yan. So, doon lang sila umiikot talaga hanggang lumaki ng lumaki ang organization nila. Siyempre, yung mga auditor, ang nare-recruit mga kapwa-auditor, nare-recruit sa mga government offices, nare-recruit yung mga sa kampo, sa BJMP, sa PNP, yung sa fisheries, yung sa naval, nare-recruit nila yung mga yun, na-sponsor nila. So, ganun lang. Hindi sila lumayo. Habang nagtatrabaho sila, hindi pa sila resign. Siyempre, hindi sila makakalayo, 8 to 5. Yung mismong bakanting oras pag-snap, sa kapag lunch break, doon talaga nagtatrabaho yung dalawang yan. And after 5, doon sila nagpa-follow up sa mga bahay-bahay. So, hindi kailangan lumayo. So, if you are employed right now, you don't intend to resign yet, ay, advantage pa rin. Bakit? Yung maikot mong mga ka-opisina, kung saan-saan mga naka-assign, pwede mo yung kausapin pag lunch break, pag snack, and then after office hours and during Saturdays and Sundays. Being employed is not even an obstacle.
It's even an advantage because you are properly connected. We just have to manage our time properly. Okay, paano ba sumali naman itong si GMD Job Marasigan? Si GMD Job Marasigan is in Sariaya. Paano ko siya na-sponsor? Hindi ko siya na-sponsor. Itong anak kong si Bong, sabi ko, saan ba kaya ako Bong hahanap ng outside Legazpi City? Sabi niya, hindi yung mga kasamaan mo sa Saralie na diyan sa may Southern Tagalog. Ay, naisip ko si Bernie Abuel. Sabi ko, halika, i-drive mo ako, punta tayo ng Southern Tagalog. Nag-join yan si Bernie Abuel, nagpa-present yan sa Lucena. Doon ko yan nakita si Jack Marasigan. Parang 6 lang ata sila nung nag-launch ako dito kay Bernie Abuel. At itong si Jack ay wala namang kabalak-balak sumali kasi jeepney driver. Tapos gusto lang bumili ng Prada kasi may asthma. Akala niya 300. Nung sinabi ko 1,800, ayaw na. Sabi ko dalhin mo. Pagdating sa bahay, hindi daw iinumin. Eh sinundan namin kinabukasan at doon namin klinos. Kaya yung nakapresent ka, nasama mo sa Alphaland, nasama mo sa mga Hope, dapat i-close mo na. Pag hindi mo na-close, the following day, puntahan mo na kasi init-init pa yung excitement niyan. Okay? So, meron lang yan mga agam-agam. Ang ibig sabihin, meron silang mga duda, yun ang those cloud of doubts, dapat yun ang ma-size up mo na hindi naman tinatanong, pero dapat ma-imagine mo yun ang mga tanong nila. Ang ibig sabihin, you just have to assure them, isa lang ang nasa utak na assurance kung paano makakabalik yung pera kung magbe-business. Kung consumer na lang naman, assurance na our product had been there in the market for more than 30 years. It's from Toronto, Canada. Certified siya ng mga different international certifying bodies regarding food supplement. Dapat ma-establish lang yun kasi assurance lang. The word assurance, remember this, assurance sa mga users na hindi sila mamamatay pag ininom ito at talagang highly effective kasi more than 30 years ang kumpanya. Saka Canadian product ito. Doon sa mga business builders, assurance, pag inutang nila or kinuha nila sa savings nila, makakabalik. They need the assurance. Okay? So si GMD Jap noon, hindi naman nag-oopisina. Hindi naman niya marirecruit daw yung mga jeepney driver. So anong ginawa namin? Halika Jap, dala ko yung Montero ko noon, kasama ko to sa NMD Bo. Nagbabahay-bahay kami sa Sariaya. STP, bahay-bahay. I would go there and then the whole day, magbabahay-bahay kami. Pero sabi ko kay Jap, dapat i-follow up mo yan. Pagbalik ko dito, dapat na-follow up mo na. Kasi sure ako may bibili, may sasali. Ang maganda dito, I found a leader in Jap President kasi kahit nagre-reklamo, nasunod. Kahit nega, nasunod sa instruction. So, pag mga nega na sumusunod, nagiging global marketing director yan. Okay? And let's see. And when we started here, during the first 5 years, kahit hanggang ngayon, pag nag-present ako, i-close ko talaga yan outside. Kahit kasama ko yung nagto-2-in-1 lang kami. Ano yung 2-in-1? Yung sinasamahan ko, saka ako, dalawa kami. N1. One, yung kaharap namin coffee, kaya 2-in-1. Pag ako ay sinama, kahit hindi ko yan kakilala, after the presentation, we really close it. Yung mga bagong distributors namin sa Sorsogon, sumama ako sa mga home meeting, sa mga school, sa government schools. Right there and then, after the presentation, habang nagpipresent, tinitignan namin yung facial expression. So, nakikita mo naman dyan yung parang, yung gut feel mo, patulan mo yun. Kaya dapat habang nagpipresent, tinitignan yung mukha ng prospect. Nakikita mo kung mararamdaman mo kung closable talaga siya. So, right after a home meeting in the government school, we close deals. Most likely, palaging may close. Or kung hindi naman pupunta kami ng Saturdays and Sundays, we will meet them sa isang dinadala. First meeting, we close the deal. First meeting, until now, we close the deal. Usually kasi yung mga hot prospect, ibig sabihin, yung prospect, mataas ang tiwala doon sa nagpo-prospect sa kanya. Kaya, pwedeng outright. Hindi kailangan mag-build ng relationship kasi hot and one prospect. Okay? So, ano dito?
Pwedeng right there and then i-close. After the whole presentation is closed. After the whole meeting is closed. After 2-on-1 is closed. After 1-on-1, pwedeng right there and then i-close kasi kung hot and warm prospect. Kahit nga hindi, yung kasama mo lang dyan sa aeroplano sa airport, right there and then, may credit card yan, pwede yan i-close. Kung ayaw, di ayaw. Malay mo gusto. Diba? We don't lose anything there. Okay? So, tatansyahin lang. Ano ang kailangan talaga na tools? Kasi kung minsan closable na, hindi mo mag-close kasi, ay, wala akong flip chart. Wala akong registration form. Bakit kailangan may registration form? Nagpi-pre-reg tayo. Kahit may pre-registration tayo, ang laking impact na mayroong kandalang registration form dahil yung psychological effect sa kanya na nag-fill up na doon. Ikaw ang mag-fill up kasi usually ang mga tao, pag hindi teacher at hindi yan nag-opisina, takot sa form. Kaya pag binigyan mo ng form, linalagay niya sa bahay, sasabihin niya, sa bahay ko na lang i-fill up. Actually, natatakot siya, parang akala niya exam. Kaya ang dapat gawin, pag may form, ikaw na magtatanong, ikaw mag-fill up. Huwag ka magpirma, siya ang magpirma. Pag nagpirma, ibig sabihin, 50% committed na. Bakit number 1 sa listahan ko ng tools ang Newsprint? Kasi nung mag-start ako sa Legazpi City, 16 years ago, di ba wala naman akong testimony kasi baguhan ako. Kahit sa product, wala akong masyadong testimony kasi baguhan kami. So from first month and day 1, ewan ko, naisipan ko na lang yung nag-iisa kong newsprint na meron ako noon kasi halos wala naman newsprint noon. Nawala naman ako doon, nandun lang sila GMB10. Yun ang daladala ko sa mga prospect. Uy, alam mo, mayroon akong business. Usually kasi ang pinupuntahan ko noon, hindi ko naisip pumunta sa may sakit. Okay? Magbibuild ako ng organisasyon, ang talagang pinupuntahan ko, yung posibleng mahilig magnegosyo, mahilig sa komisyon. Although, ipipresent ko pa rin yung product, kasi malay ko baka may sakit yan, malay ko yung kapamilya niyan may sakit din. Okay? Pero full presentation ako with the end objective na ang kaharap ko ay magbibuild ng business. So usually, ang prospects ko until now, wala akong pinoprospect talagang may sakit. Until now, ang pinoprospect ko talaga yung business builder. Kasi may kapamilya yan na may sakit, I'm sure. At meron din yan sakit, I'm sure. Hindi rin naman yan i-announce. So full presentation ako palagi. So, palagi kong dala ang newsprint noon, until now. Kasi noon, paano ko naman sasabihin na maganda ang negosyong ito? Wala pa naman akong pwedeng ipagyabang. Okay? So, kinukwento ko noon, tinituturo ko, ito alam mo si GM Depeng, sabi ko, dati ito nagtatriumph. Di ba ako nagsasarali ako? Nagkaroon nga siya ng ulcer dahil nga sa mga pautang niya. Tapos, na-discover niya ito kasi yung katabi niyang bahay, yung pinsan niya, nakita niya, parang unti-unti nagbabago ang buhay. So, tapos yung kapatid niya na doktor, nagkaanak dahil sa pag-inom ng product. So, at alam mo ba, ngayon, meron na siyang property sa Ponta Prego. Can you imagine that? Kasi yun pa lang ang alam kong property ni GMD Peng. No? So, yun lang palagi. Itong sa kabila, sasabihin ko, si GMD Eva Aradillo, kasi nandun. Ikakwento ko, dati nag-butika, dating 45 days, nag-abroad, parang si GMD Peng, nag-abroad din, nag-OFW, bumalik dito, mapupurclose na yung bahay ni GMD Eva nung na-introduce sa kanyang business. Tignan mo, may mga hotel na siya at residences in Cebu. Doing lifestyle business. Yung newsprint ang ikukwento ko na kahit ngayon, kasi hindi naman lahat makaka-relate sa akin. So kung ang kaharap ko ay kunyari blue collar job, ay ikukwento ko si job kung lalaki, si job Marasigan. Okay? Ikukwento ko si GMD Malo Arellano. So, palagi ko ikukwento si upline ko, si GMD Peng. Para pag pumunta, pwede ko, ito si upline ko, si GMD Peng. Tapos-picturean ko yan. So, until now, I would always tell all our downlines na dapat palagi may newsprint kasi ang gandang pang-painggit, pang-inspire ng mga kwento ng bawat isang global marketing director. Hindi ako magpe-present ng basta-basta.
I would like to catch the attention first. Dapat nakinig muna siya, mainggit muna siya. Siyempre pag ano niya, di ba nasa isip niya, paano naman naging, paano naman kumita yung isang jeepney driver, di ba? Paano naman kumita yung isang nagtatriumph? Paano kumita yung isang manikurista? So, paano kumita yung isang tricycle driver? Kasi kinukwento ko na. So, kumbaga, na-arouse na yung curiosity ng prospect natin. Ready na yan. So, ilalabas ko na yung flip chart. Pero yung flip chart, dapat ma-practice po natin mag-present ng at least mga 7 to 10 minutes lang. Huwag po mahaba. So, hindi natin kailangan yung basahin isa-isa. Kasi yung flip chart, kaya lang natin pinapakita yung flip chart. Kasi para maisip ng prospect, pag nagustuhan niya itong negosyong ito, madali lang pala itong i-present kasi may kodigo. Meron din siyang flip chart. So kahit wala tayo, magagawa niya kasi meron siyang guide ng pag-present. So pag nagpe-present tayo niyan, huwag na natin basahin na nakikipag-agawan pa tayo doon sa prospect sa pagbata. Dapat nakabisa na po natin yan. Okay. So hindi kailangan basahin. Pag nakita mo yung building, o dito, Toronto, Canada, ang office namin. Next na. Okay? So, matagal na itong office negosyo namin. More than 30 years pa nandun, nakalagay doon. Tapos talaga, ito proven career and compensation plan. Kasi makikita mo naman dito na talagang kahit may pinag-aralan, kahit walang pinag-aralan, tumataas po talaga ang level ng income saka ang laki ng organization. Kasi yung tinuturo ditong sistema, yung mga nauna sa amin, talagang na-prove na nilang yun lang ang gawin at sundan, maaabot ng lahat yung naabot na ng mga malalaki ang organisasyon at kita dito. So kumbaga, ganun lang pagsabi, huwag kailangan na babasahin mo ng isa-isa kasi bakit mo babasahin? Eh nababasa yun ng prospect. Ang kailangan lang nila parang bird's eye view. At ikaw naman, kaya ka naka-flip chart, parang may tip ka kung ano ang susunod na sasabihin mo. So, everybody should have their own flip charts. Hindi pwede po manghihiram-hiram. Dapat tigi-isa tayo kasi tool nga siya. So, bakit may drawing notebook? Usually sa closing ko ng 2-in-1, or one-on-one, di ba nag-present tayo, hindi man niya nagigets, yung karamihan yan, hindi nagigets. Kasi kung ano-anong nasa isip niyan kung minsan yung mga prospect, iniisip niya yung sinampay, iniisip niya darating na yung mga bata, iniisip niya yung galit na galit siya sa asawa. So, na-excite siya sa kwento ng newsprint. Pag-present mo ng feature, medyo technical, medyo naglaylo yung imagination. Labas mo yung drawing notebook. Alam mo ba na one time lang ito. One time ka lang mga ngapikal. One time, one time. Okay. Yung mga kotse namin na yan, yung mga resort namin, mga bahay namin yan. Dahil lang yan sa one time na kapital na walang pwesto, walang tauhan, walang quota, walang accounts payable, walang accounts receivable. Lalabas ko na yung drawing notebook yan. At hindi ako gagamit ng ballpen. For emphasis, pencil pen. Alam mo, ikaw ito. Huwag mo sabihin, ako, ganito. Hindi, siya, yung prospect. Ikaw ito. Okay? So, kumbaga, every Wednesday and Saturday, may presentation ng Legazpi City. Sa Alpalan, halos everyday may presentation. Kung hindi ka marunong, pwede ka magdala ng sangkaterbang doon, mga kaibigan. Yung hindi sasali, bibili yan ng bibili. So, hindi sayang yung oras mo. At bawat attend mo doon, gagaling ka. At bawat attend mo doon, iba't ibang testimony, magkakaroon ka ng, meron ka na ng bank of testimonies na pangkwento mo sa mga magiging kaharap mo because we need lots of testimonies. Okay, so pang closing namin talaga dito yung drawing notebook. Ipapakita namin na may papasok diyan na isa na nag-express. Mayroon kang 14,000. Malaki yung amount na 14,000 ang sulat. Tapos may isa pa, 14,000. Isa pa, 16,000 nag-instant. Isa pa, 16,000 nag-instant. So, apat lang ang sumali. Sabi natin, in 1 month or 2 months, pag tinutal mo yan, tumabla ka na sa express. At may libre pa yan. Ilagay namin, free 9 into. Drawing yan, free 9 into. Okay? Tapos, itotal natin. Di ba halos 100,000 na? Kung nagbitaw ka ng instant, tumabla ka na. Huwag mong kalimutan, nung nagbitaw ka ng 105,000, mayroon kang 100, more than 150,000 na product na binigay sa iyo ng kumpanya. Hindi pa yun nagagalaw kung sakali man bumalik ang capital mo dahil may sumali sa iyo. So, very important na may drawing notebook and may pencil pen. Tapos, pag alis ko, tanggalin ko yan, ibibigay ko yan sa kanya.
Aalis na ba kami? Hindi. Hindi pa tayo aalis. We're going to close the deal. Okay? We're going. Ito, nakikita ko yung mga distributor pagkasamahan ko. Hindi nila kina-close. Nakatingin sila sa kuko, nakatingin sa kisame. Basta hindi sila titingin sa prospect. At parang gusto na nilang umalis. Natatakot. Okay? Huwag kayong matakot kasi wala pang namatay ng after presentation. Wala pa po. Okay? At nung na-reject, wala din pong namatay. Nahinga lang na mahaba, tapos kumidala ka ng lalagyan ng tubig, inom ka lang, okay na yon, okay. So, pagkatapos niyan, huwag mo siyang tanongin, ano, gusto mo na sumali? Never ask a question answerable by no. Never, never, never. Anong sasabihin mo? Paano mo sabihin mo? Simulan na natin to para ah makasimula na tayo, makabalik ka agad yung kapital mo. Ha? Simulan na natin kasi mag-usap na tayo kung paano, sino ang uunahin natin. Huwag ka muna magkakausap dyan, huwag ka mag-text, huwag ka magbebenta, huwag ka muna mag-recruit. Kasi I will be there to guide you and assist you muna na makabalik agad ang kapital mo. At may dala na pala akong product. Okay? Sandali, kukunin ko muna yung form. Ano yung birthday mo? Di ba automatic na sagot yung mga yan ilalagay? Minsan sabihin niya, ano yan? Registration form. Oo. Ano nga yung full name mo? Ano yung complete address mo? Ano yung email ad mo? Cellphone number, may iba kang number, o pirma na nito. Ay, magja-join ako. Eh kung gaganda ang buhay natin, bakit hindi? Saka karamihan ng namatay sa cancer, hindi naman nila alam na may cancer na sila. Nalalaman nila yan pag stage 3 na. So, kung meron man namumuo mga cancer cells sa katawan mo, magsimula ka naman uminom, hindi mo na malalaman yan kasi baka malulusaw na siya. So, wag mong antayin na may sakit na ang pamilya mo, may sakit ka na, bago ka pa uminom nitong product na to. Who knows, this will be a blessing in disguise to you and your family. Yung ininom mo, that's okay. Why? Makakabalik ang kapital. Bakit? Abay, may mga sasali, maglulong sa iba. I will be there with you all the way para makabalik ka agad yung kapital. Okay? So, kapirmahan. Tapos nagdala na ako resibo. Credit card ba? O cash? O check? Ganon. Sabi niya, may card ako ganito. Sige, kukunin ko pa dito. So, usually, dapat may dala kang authorization, especially pag nasa, ano ka, malayo. So, papipirmahan ko na yung authorization, pipicturean ko na yung credit card, pipicturean ko na rin yung ID niya. Okay? So, i-review ko yung pinirmahan niya kasi baka mali-mali. Okay? So, usually, yun ang ginagawa namin. Nakaresibo yan. Kung cash man, nakaresibo. At very important also, pag nag-cash yan, dapat, ako may dala talaga akong stock. Kasi ibibaba ko na yan para makatulog na siya ng maayos. Sabi ko sa kanya, oh, mag-start na tayo. Pag may time pa, mag-start na tayo. Papalisain na namin yan, mag-screen kami ng prospect. Gusto mo puntahan na natin? Kasi ginagawa namin yan, puntahan na natin yung unang prospect. Okay? Pero dala na yung product. Pag hindi naman, uuwi kami, bukas, babalik tayo, magsimula na tayo doon sa process. Huwag mag text huwag mong pupuntahan, huwag ka magta-try. For sure, marireject ka. So, wag, wag, wag. So, it's very important that you have products with you. Mabilis ba? Hindi naman mabilis. Naintindihan nyo yun eh. Kasi very simple yung ginagawa natin pag i-explain. Okay. Again, for closing, don't ask questions answerable by me. Never. Never, never, never. To close, just say, start na tayo para mag-guide na kita paano makabalik ang kapital. At wag ka magta-try mag-text dyan na magtitinda, magre-recruit, marireject ka. Kasi we will have to teach you first, guide you along the way. Kasi ang tagal ng kumpanyang ito, kung hindi ito tinuturo, kung hindi magaling ang sistema dito, matagal nang na-close ang kumpanyang ito. This is traditional, pero madaling matutunan because every inch of the way, you will be guided and you will be supported. Okay? Hindi ko na sinasabi yung kailangan mo mag-attend ng NDSO, kailangan mo mag-attend ng RLT. Hindi ko naman na yan sinasabi. Ha? Ang importante lang yung pinaka-basic lang muna. Okay? So,
Do you have questions? Siyempre, hindi ko sasagutin. Get registration form and fill it up for the prospect. Get receipt and ask if cut-off card ang payment. Remember that? Okay? Pag ayaw, paano pag sinabing, ay naku, huwag na muna nga muna, ha? Okay? Sabihin ko. Tinatanong ko yan pag nandun pa ako. Ah, tinatanong ko, bakit ayaw mong uminom ng product? Kasi mahal. Libre nga eh. Diba? Libre. 16 years ang family ko umiinom nito ng mga libre. Okay? So we will teach you how. Kasi hindi man ako negosyante. Karamihan po ng sumali dito, 80% hindi negosyante. Kasi nga, non-traditional ito, hindi kayo magtitinda-tinda. Pupunta mo yung mga bahay-bahay, bili ka nito, hindi ka maglalako. Hindi po siya ganun. Pero ang tanong ko, gusto mo maging healthy? Okay. Gusto mo ng additional income, sabihin natin 14,000, 28,000. Opo. So, tatanungin yung asawa, tinitignan alibay or hindi. At usually, wag kayo pupunta muna, unahin nyo muna yung nakakapag-desisyon mag-isa. Okay? Yung hindi pala desisyon ang iba, yung siya ang nakakapag-desisyon. So, tingnan mo kung valid talaga yung reason. Don't argue or defend. Tansyahin. Don't argue or defend. Tansyahin. Okay? Huwag makipag-away. Schedule delivery. Bukas, dadalhin na namin yung product. At bukas, pwede ka mag-invite ng 2 tao dito. Huwag mo muna sabihin na isa. Sabihin mo lang, opening ng bago mong non-traditional business. Pag tinanong ka ng tinanong, basta. Siyempre, ang papupuntahin mo dito, yung alam mong supportive sa iyo, love ka, at ayaw kang ma-discreet. Okay? And, pag may time pa, mag-start up na kami yan. Okay? Very important talaga na ma-manage niya ang expectations niya. Because, pag alis, kahit anong promise niya, mag-recruit-recruitan. Ano din i-discuss ko sa kanya? Chapter 1 ng Yarnel, avoiding the rejection racket. That it's okay to be rejected. This is a number game. Kasi 4 lang naman ang kailangan para tumabla sa capital. Remember? Okay? And then, pag-deliver namin yan, paka-start up, mag-schedule kami ng launching. Isahan na presentation sa office, sa bahay. Okay? Pero sasabihin ko sa kanya, huwag mo munang isali yung mga nega dyan. Okay? And then, promote the new distributor for regional director or executive director. May natutunan? Siyempre, meron. I-try natin. Basta ang importante, be courageous. Don't be afraid. Believe that this is for you. Kung nangyayari sa amin, mangyayari din po sa inyo. Kailangan lang natin ng action. Kailangan lang structured ang activities natin. Pagkagising sa umaga, dasal, magpasalamat. At huwag kalimutan mag-exercise. Tingnan niyo po yung Facebook ko ngayon. Araw-araw ako nag-walking, nag-zumba. Kasi, di ba may edad na ako, dapat talaga medyo nag-stress-stress, medyo gumagalaw-galaw. Kasi kahit ka mag-monitor ng pagkain mo, tataas ang blood sugar mo kung wala kang exercise. At maganda siya sa katawan at lumalabas yung happy hormone. And then, asikasuhin yung mga dapat asikasuhin. Kaya dapat naka-planner at huwag kaliligtaan. Everyday, dapat may kausap. Dapat may delivery. Thank you. Good morning, everyone.